Hi everyone! Welcome back po tayo sa ating YouTube channel. Again, this is Alminda Mix Vlog. Bumabati po sa inyo ng mapagpalang araw, mapagpalang gabi mga ka-business, mga ka-papi. So, pasensya na po, mag-audio muna, mag-voice over muna tayo kasi medyo hindi maganda yung ating pakiramdam. Narinig naman. Sorry po sa boses ko. May ubot sipon. So, gagawa lang tayo kasi ilang araw na po tayong hindi nakapag-upload dito sa ating YouTube channel. So, need tayo mag-upload. So, well, sorry po. Mga ka-business, mga kapapi, mga kalingap. Gagawan lang natin ng reaction video. Ito nga ang upload ni ka-business tungkol nga sa damdamin ni Kuya Bong na baga may panibagong pag-ibig, may secret crush itong ating Kuya Bong. At kanino nga ba talaga deserving yung sing-sing ni Kuya Bong na nakatago na supposedly yon ay engagement ring o kaya proposal ring niya doon kay sa kanyang kitikiti na girlfriend dati na itong si Jinky. Huy, napakaswerte ng babae, no? Kung halimbawa ay mag-propose si Kuya Bong. Siyempre karamihan sa atin, no? Na hindi naman lahat, no? Hindi naman natin nila lahat. Pero mostly kasi talaga ay hindi na sila nag-iisip o kung ano yung kantidad, kung gaano kamahal yung sing-sing. Ang importante ay mayroon, di ba? Pero dito kay Kuya Bong, sinakripisyo niya, no? Yung pagbili ng sing-sing. Kasi ayon na naman kay Kuya Bong at kay Estong ay nagkakahalaga ng 5K yung sing-sing. So, well, mga kabisnes, mga kapabi, mga kalingap, bago tayo magpatuloy, bago natin tuloy-tuloyin, ako'y nagbabaka sakali kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa aking munting bahay, baka pwede pong pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated na rin tayo sa lahat ng aking mga nire-reaction nandito sa Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family at sa mahal nating Kalingap. Nangunguna po ang ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlog at Ma'am Jack Tapia Matubang. So, mga ka-business, mga kapapi, no? Magbibigay lang tayo ng ating konting opinion, konting reaction dito nga, no? Naibahagi nga ni Kuya Bong yung crush niya, secret crush niya kay ka-business. Dalawa sila ni Ate Vera. Ang problema nga dito kay Kuya Bong, hindi niya malapit-lapitan yung kanyang crush. Gawa nga ng hindi pa niya nakilala at hindi pa siya nagpakilala dito. So in short, nahiya si Kuya Bong, baka raw tarayan siya kasi parang mukhang suplada, parang ganun. Siyempre, hindi pa nga niya kilala. So, at tinatanong nga ito ni ka-business kung kilala na, sabi niya ay hindi pa. Siyempre na si ka-business doon, okay ka rin, may crush ka, hindi mo nilalapitan. So, nag-advise si ka-business na next time daw ay maging kaibiganin nitong si Ate Vera. Pag kaibigan na ni Ate Vera sa kanya, ang ipakilala si Kuya Bong. Oo nga naman, ang ganda ng idea ni ka-business. So, yun, at yan nga ang nagpapasaya ng puso ng ating Kuya Bong, no? Masaya siya kung nakikita niya every Sunday kumbaga nag-church siya, nakikita niya yung kanyang crush na ito, no? So ito ang nagpapasaya kay Kuya Bong. Nakita naman natin masigla, maaliwalas ang mukha ni Kuya Bong kasi na-inlove nga siya doon sa secret crush niya. So proceed tayo. By the way, mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap, no? Ang ating topic is tatlo. Ito yung nararamdaman ni Kuya Bong doon sa kanyang crush. Ito yung tungkol sa sing-sing at yung tungkol sa ex-girlfriend ni Kuya Bong na lagi siyang kinukutya at lagi siyang pinagtatawanan. So ayun nga, proceed tayo sa sing-sing, mga ka-business, mga kapapi, mga kalingap, no? Ayun pa kay Kuya Bong na nabanggit niya doon sa vlog niya, dalawa siya ni Estong, sinamahan siya, pumunta sila sa tindahan bumili, may binili, yung pibili ng Colgate or sabon or something.
nabanggit nito ni Kuya Bong, ang akala daw niya kasi siya na. Ang akala ni Kuya Bong ay siya na talaga itong si Jinky nga. Kaya parang naisip ni Kuya Bong isorpresa siya at marami siyang plano para dito sa kay Jinky, no? At alam niyo mga kabisnes, mga kapapi, no, mga kalingap. For the first time ni Kuya Bong nagkaroon ng marami siyang naging girlfriend, ano. Pero dito kay Jinky siya nag-isip na bumili ng singsing, no, di ba? So, maswerte na lang si Jinky, no, at na ganon, kung hindi siya nagloko, kung hindi siya naging siraulo, ano. Sorry po. Pero ang sabi naman ni Esto, hayaan mo na yon, nangyari na ang nangyari. At least may natutunan ka sa nangyari dito kay Jinky at saka ikaw. No, ang gawin mo na lang ngayon, mag-focus ka, malay natin mayroon pang mas karapat dapat para sa'yo. Kaya siguro sila naglaho kasi may plano sa'yo may plano si Lord sa'yo na mas maganda, mas maayos at yung pangkarapat dapat siya para sa'yo. Sabi naman itong si Estong, no? Totoo naman yun, ano? Yun lang kasi kay Kuya Bong may panghihinayang. May panghihinayang na yung pangarap at sa mga plano niya doon kay Jinky, no? Parang nanghihinayang siya kasi syempre nasa isip ni Kuya Bong ay talagang siya na, yun naman ang nasa kanya. Kumbaga naglabas din siya ng kanyang sa loobin tungkol dito sa naramdaman niya dito sa doon tungkol doon sa singsing. Kasi hindi naman siguro siya mag-e-effort bibili ng singsing kung talagang hindi niya iniisip na talagang para sa kanya na talaga siya na talagang kasama ni Kuya Bong habang buhay. Pero yun nga, sa ganun pangyayari, sa ganung sitwasyon, di burado na naman itong si Jinky, no? At ang sabi pa ni Kuya Bong, ay unti-unti na rin daw niya nakakalimutan, no? Kumbaga, na-accept niya yung realidad ng pangyayari. Kumbaga, nabigo man siya, nasaktan man siya, masakit man sa damdamin niya, pero kaya niyang tumayo, kaya niyang i-prove, kaya niyang gawin na parte ng buhay niya yon, parte ng kanyang buhay ang mabigo siya, no, sa pag-ibig. At yun nga, no? At i-proceed natin naman dito sa ex-girlfriend ni Kuya Bong na hindi maka-move on, na hindi ko maintindihan bakit, no? Pinagtatawanan, ina-underestimate itong kakayanan ni Kuya Bong, no? Wala namang problema kung itatapik niya dyan sa live niya si Kuya Bong. Kung hindi naman yung, kumbaga ba, parang pangungutya, no? Niya dito kay Kuya Bong. Ang alam natin kasi, hindi kasi makamove on itong si ex niya dahil nga, gusto niya bumalik sa kanya si Kuya Bong na gagawin niya parang puppet na naman niya, sunod-sunuran, gawin niya doon sa kanyang pagbablog, no? At yun naman talaga ang intensyon niya dito. Ngayon parang gumagawa siya ng mga eksena, gumagawa siya ng pasaring ng mga salita laban kay Laka Business. Na kahit alam naman natin, hindi niya binabanggit ang pangalan pero wala namang iba na mahilig mag-prank sa kanilang vlog at kumukuha si Ka-Business ng sinasahod niya sa kagwang sa kanyang YouTube channel, no? Sino yung pinaparinigan nitong si X, no? Etong mapagkunwari manliling lang na babae na ex-girlfriend ni Kuya Bong nandyan po sa ibang ibayo, no? So, bakit para ba kasing tuwang-tuwa siya na si Bong ay hindi nagkatuluyan at saka si Jinky. Araw-araw na lang kasi niyang tinatapik, no? Wala namang problema dyan, ex naman lilin lang, itatapik mo si Kuya Bong kung hindi mo naman pagtawanan, hindi mo naman i-underestimate para naman ang ganda-ganda mo. Malaki na nga lang mata mo, mapag-underestimate ka pa sa tao. Ginamit mo naman si Kuya Bong kumbaga nakilala ka ng tao ng dahil kay Kuya Bong at sa Ka-Business, ano? So eto pa, no? Hindi daw siya
after sa revenue sa YouTube. So, ano yung purpose niya? Bakit siya nag-YouTube? Bakit siya nagnanawag? Bakit siya naninira ng tao? Bakit siya parinig ng parinig doon kay Business kung hindi siya nanghahakot ng views? Kung hindi rin niya kailangan ang revenue, no? Malakas kasi ang loob nitong si manlilin lang na babaeng ex-girlfriend ni Kuya Bong na ito magsalita dahil syempre may trabaho pa siya, nandyan pa siya sa Hong Kong, no? Pero pag umuwi siya sa Pilipinas, 101%, no? 1001%. Etong YouTube channel niya, gagamitin din niya ito, no? Kasi doon din siya kikita Same on you, no? Ang taas ng lipad mo, lagi ka naman bumabagsak, no? Bali pa rin yung pakpak. Etong si manlilin lang na ex-girlfriend ni Kuya Bong. For your information, kung hindi dahil sa ka-business at dahil kay Kuya Bong, wala namang nakakakilala sa'yo. Nilalangaw din naman tulad namin yung YouTube channel mo. Diba? Yun lang kasi ang hindi natin kayang palampasin. Sa tuwi kasing nagla-live siya, ang topic niya kasi, pinagpipistahan nila lagi. Etong si ka-business, ano? At itong si Kuya Bong. Papansin ka ba, kay SP ka, kulang sa pansin itong babaeng manlilin lang na to. Etong babaeng manluloko na ito, no? Sinungaling, itong ex-girlfriend ni Kuya Bong. Na lagi na lang niya itinatapik. Hindi ka ba makamove on? Parang hindi siya makamove on doon kila ka-business. Hindi siya makamove on dito kay Kuya Bong, no? Move on ka na, no? As you said, marami kang sponsor. As you said, marami kang views. Then leave Bong and ka-business, no? Kung galit na galit ka kay ka-business, kasama mo yung mga alipuros mo nandyan, na galit din kay ka-business, di puntahan ninyo si ka-business. Face to face ninyo, makipag-rumble kayo doon kay ka-business para mawala yung sakit ng kalooban ninyo. Hindi, nagsasalita dyan sa YouTube. Nagsasalita dyan sa live. No? Duwag yung ganon. Kung matapang ka, huwag kang magpasaring. Kung galit ka kay ka-business, huwag kang pasaring ng pasaring. Gagawa ka ng content mo. Pasaring ka kay ka-business, galit ka kay Kuya Bong, ina-underestimate mo si Kuya Bong. Pumunta ka, ang simpleng gamot dyan kung galit ka sa isang tao. Kung talagang matapang ka, hindi ka duwag. Puntahan mo si ka-business, makipagharap ka, makipaggera ka, makipagramble ka para mawala yung sakit ng kalooban mo. Diba? Simple lang yun kasi hindi ka pinapatulan ni ka-business sa mga ngak-ngak mo. Patuloy mo yung paninira, no? Pinagtatawanan ninyo dahil mababa yung views, pagtatawanan mo si Bong dahil hindi cold daw itong birthday ni Kuya Bong. Paano naging cold dahil walang girlfriend? For your information, magiging cold at magiging apoy ang birthday ni Kuya Bong pag ikaw yung nandun. Diba? Yun. Hindi kasi sila sa titimitigil, no? Lagi nilang pinagpesta, lagi silang nagko-comment ng hindi maganda doon, no? Sa mga comment section nila. Na wala naman silang marinig, wala namang ginawa sa kanila si ka-business. Wala ding ginawa si Bong sa kanila, no? Bakit hindi na lang nila itigil, no? Ang banggit pa niya, yung mga viewers daw niya ang hindi makaget over. Ikaw mismo, Day, ang hindi makaget over itong malaking mata na girlfriend ni Kuya Bong. Ikaw mismo hindi ka makaget over dito kay Kuya Bong. Kaya ka ngak-ngak dyan sa iyong live. Kasi hindi ka makakaget over. Parang yung sarili mo, in-stop mo na lang doon. Kasi na you are thinking or you are hoping na babalik pa rin si Kuya Bong sa'yo. Kumbaga, yun ang estilo mo, ano? Pahiram ka pang pasabi-sabi, tumatawag sa'yo uli si Boy. Hindi mo man binabanggit si Kuya Bong kasi Boy ang tinasabi mo kay Kuya sa pangalan ni Kuya Bong. Kasi maraming galit sa'yo. Gegirahin ka pag babanggitin mo o gagawin mong thumbnail mo si Kuya Bong. Gegirahin ka ng mga tao. Sagad na naman sa buto ang paninira sa'yo ng mga tao. Kaya hindi mo magawa-gawa yun. Why na lang hindi ka mag-move on sa sarili mo? Sabi mo may boyfriend ka na. Huwag mo nang gamitin. Kung ayaw mo ng views, hindi mo hinahanap ang revenue, huwag mong gamitin
si Kuya Bong dyan sa iyong live na pinagtatawanan, sinisiraan, hindi ka pa ba satisfied doon sa pustahan ninyo? No? Ang galing mo talaga. Ang sinasabi pa niya, siya, kumbaga sa mga pananalita nitong ex, si manlilin lang na ex ni Kuya Bong na ito, siya ay wala siyang nagawang kasalanan kaya hindi siya kinakarma. Hoy, day, wala pa yan. Papunta pa lang yan sa'yo, saluhin mo yung karma para sa'yo. Diba? So well, ito po ang ating topic ngayon. Sana po nagustuhan ninyo. Kung nagustuhan po ninyo ang ating topic ngayon, paki-share, like, subscribe ng ating munting bahay po. And don't forget to subscribe and support Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, at ang Kalingap po, nangunguna si ang ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, at Ate Edna Vlog, at ang asawa po ni Kalingap Rab na si Ma'am Jack Tapia Matubang po. So, at ang aking mga kasamahan na reactors dito sa Kalingap at sa Ka-Business po. Sa mga karepa, shoutout po na mga kasamahan kong reactors. Mababait po talaga sila. No words can say sa karepa. So, at maraming salamat po, hanggang dito na lang. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Nagsasabi, may Allah bless us all. Maraming salamat sa panonood. Shoutout po sa lahat ng aking mga bagong subscriber at mga komentor ko dyan. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, bye-bye po, magkikita-kita tayo. Spread love lang po tayo. Bye!